issue? So, eto na nga. Ang babaw, actually super babaw. Eto na nga. So ngayon, etong si Joshua Garcia, nag-repost siya ng video cut ni Amor Powers. Si Amor Powers, ano 'to, very popular yung TikTok account kasi nito ni Amor Powers sa TikTok. As in talagang ano, inaabangan talaga yung mga video reels niya ni Amor Powers. Kasi magaling mag-edit 'tong ano na 'to, itong bagets na 'to, eh. So ngayon, itong si Amor gumawa ng video cut ng ano, ng impeachment, yung highlight niya. Kung ano lang yung trip niya na video highlight yung para sa kanya. Ito yung mga nagmarka from day 1 to day 3, ganyan-ganyan. So, yun yung ginawa niyang highlight. Ngayon, yung video niya na yun, ni-repost ni Joshua Garcia. At dito na nasira ang ulo ng mga tao. Kasi parang, ha? Bakit ni-repost ni, ano? Bakit ni-repost ni Joshua Garcia ang content ng isang DDS? Ganyan-ganyan. Pagkatapos, chinek na nila agad na parang, ano ba, pina-follow ba ni Joshua Garcia si Inday? Eh, pota, pina-follow ni Joshua Garcia si Inday. Ganyan. So, pina-follow ni Joshua Garcia yung verified account ni Inday Sara. Pagkatapos, hindi niya pina-follow si Lenny. Chinek rin ng mga DDH, ganyan-ganyan. Aba, ganyan-ganyan. Nagwawala na ang mga tao, be. Lahat sila talaga super comment na. Talagang lahat parang, Joshua Garcia, buti na lang. Team Julia ako, buti na lang hindi kita pinili. Ganyan-ganyan. Tapos lahat-lahat na kung ano-ano nang pinagbababato dito kay Joshua Garcia. Dahil lang nag-repost siya ng highlight reels. Pagkatapos parang in-unfollow na yata ni Joshua Garcia si Inday. In-unfollow na yata niya sa TikTok or sa kung ano mang social media platform. In-unfollow na. Kasi nga nabash siya maghapon eh. Ang masasabi ko lang dyan sa mga tank, no? Girl, ano na kayo? You are an asshole. Simple as that. Seriously. You're just an asshole. You don't have a political beliefs. You're just an asshole. Oo. Okay? Ayan, hello, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa ating live ngayong araw na ito at sana ay katukin niyo na teka, sendan natin ng link si Ka-Moisture. Kung gusto niyong mag-join. Busy siya eh. Teka, bago tayo pumunta sa ano, mga ka-etsyusan. Natatawa ako kasi itong si Joshua Garcia, ano, ang tawag dito, ni-reshare niya yung video ni Amor. Yung parang highlight reel ni Amor ng impeachment. Eh di syempre, kasi syempre DDS yun si Amor eh. So, pabor yung material talaga sa defense, ganon. Tapos, parang nakita nila na pina-follow pala nito ni Joshua Garcia si Inday Sara. Fina-follow pala niya I think Instagram yan eh or TikTok ba? I do not know for sure na kung ano social media platform. Pero kumakalat na apparently fina-follow pala nito ni Joshua Garcia itong si Inday Sara.
Ayan, teka lang ha. So, galit na galit ngayon yung mga ano, yung DDH, halos mabaliw-baliw sila sa pagkapikon kasi parang, Joshua Garcia, ano ka pala, DDH ka pala, Joshua Garcia. Kasi iyakan na sila ngayon, talagang kanya-kanya na silang ngalngal. Dahil nga ano, DDS pa na si Ayan. Voice of Joshua Garcia. Teka. Joshua Garcia. Ayan, di galit na galit sila. Parang ba't i-criticize yung tao just because hindi kayo parehas ng ano? Just because hindi kayo parehas ng ayan, umuusok na yung tumbong ng mga kakamping. Cancel Joshua Garcia. Ayan. Si Joshua Garcia ba talaga to? Hindi ano, verified. Fans. Fans lang. Ayan. Pero feeling ko talaga ni Joshua Garcia. Joshua Garcia supporting Trapos or being a DDS is not surprising to me. Siya lang naman ang campaign endorser ng CWS party list ng Peking Construction Worker Advocate na ultra-bilyonaryo and contractor Edwin Garjola. Ba't kinikriticize ng bonggang-bongga ng mga DDS Edwin Garjola? Biglang biglang galit na galit sila ng bonggang-bongga kay Joshua Garcia, no? Ayan, umuusok ang tumbong. Hindi niyo pala nakikita. Sorry. Ayan, hindi niyo pala nakikita. Okay. Sorry. Ayan. Balik tayo sa simula. Ayan. Scroll, search nyo lang, no? Joshua Garcia. Ayan. Makikita nyo na lahat ng mga umuusok ng tumbo. Joshua Garcia, nabash dahil daw sa pagiging DDS, ganyan-ganyan. Eto they find it normal na i-bash ang isang tao just because we are not the same, we do not have the same political belief. Naririnig kaya ng mga kakamping yung mga sarili nila? Tapos in-unfollow na daw ni Joshua si VP. Ayan, para masaya sila. Kaso, si Inday pa rin naman iboboto ni Joshua. 'Di ba? Ayan. At dito na ang ating friendly, moist na ghost from Afterlife. Hello everyone. Ano na naman kachipan yung issue niyan? Sino ba yan? Si Joshua Garcia. Si Joshua Garcia kasi, gwapito to, na bata-bata na, hindi mo siya kilala, hindi mo siya kilala ever. Ano siya, love team siya dati ni Julia Barreto. Si Julia Barreto yung jowa na ngayon parang naghiwalay na rin yata sila ni Gerald Anderson. Ayun. Okay. So, love team sila ni Joshua Garcia, si Julia Barreto, si Joshua. Nilaunch sila as love team. Pagkatapos, actually, hindi to masyadong gwapo nung nag-start mag-artiste. Medyo, nung nagka-age na to si Joshua Garcia, doon na siya naging, baka ano lang siya, girl. Baka hindi lang siya telegenic. Baka hindi lang siya telegenic. Baka hindi lang siya ganun ka-telegenic. Baka, oo. Pero ngayon, ang gwapo-gwapo na niya. As in, kinikilig na yung mga tao sa kanya. Yung parang konting pa-cute-cute lang niya. Talagang nasisira na yung ulo ng internet dahil sa... Nakuha ko na itsura niya, Joshua Garcia. So ngayon, ito si Bakla. Parang John Lloyd yung... John Lloyd. Pero sorry John Lloyd Pero mas gwapo siya kay John Lloyd. Pero yung ano niya, yung kanya appeal is parang John Lloyd. Yes, oo. Alam mo yung gwapo sa barkada, ganyan. Oo. Yung ganun, accessible na gwapo.
Oo, gwapo sa barkada, alam mo yun? Oo, Di ba lahat oo. ng barkada may gwapo? So, Mm. siya yung gwapo sa barkada. Siya yung siya yung Hindi siya yung hindi ano, siya yung gwapo sa porn, gano'n. Hindi siya yung gwapo sa oo, porn, ano siya, oo. gwapo sa barkada, ganyan. Yes, Gwapong yes. kabarkada, ganyan. So Oo. so anong issue? So, eto na nga. Ang babaw, actually super babaw. So ngayon, Uy, itong sandali si lang, ano binabati ko muna ang ating mga kasubaybay. Hello sa mga taga-subaybay, kamusta po kayong lahat? Magandang gabi po sa inyong lahat kung nasaan man kayo sa ating, um, oo. sa dako ng mundo. Okay, tuloy ka na girl. Eto na nga. So ngayon, itong si Joshua Garcia, nag-repost siya ng video cut ni Amor Powers. Si Amor Powers, ano 'to, very popular yung TikTok account kasi nito ni Amor Powers sa TikTok. As in talagang ano, inaabangan talaga yung mga video reels niya ni Amor Powers. Kasi magaling mag-edit 'tong ano na 'to, itong bagets na 'to, eh. So ngayon, itong si Amor gumawa ng video cut ng ano, ng impeachment, yung highlight niya. Kung ano lang yung trip niya na video highlight yung para sa kanya. Ito yung mga nagmarka from day 1 to day 3, ganyan-ganyan. So, yun yung ginawa niyang highlight. Ngayon, yung video niya na yun, ni-repost ni Joshua Garcia. At dito na nasira ang ulo ng mga tao. Kasi parang, bakit ni-repost ni ano? Bakit ni-repost ni Joshua Garcia ang content ng isang DDS? Ganyan-ganyan. Pagkatapos, chinek na nila agad na parang, ano ba, fina-follow ba ni Joshua Garcia si Inday? Eh, pota, fina-follow ni Joshua Garcia si Inday. Ganyan. So, fina-follow ni Joshua Garcia yung verified account ni Inday Sara. Pagkatapos, hindi niya fina-follow si Lenny. Chinek rin ng mga DDH, ganyan-ganyan. Aba, ganyan-ganyan. Nagwawala na ang mga tao, be. Lahat sila talaga super comment na. Talagang lahat parang, Joshua Garcia, buti na lang. Team Julia ako, buti na lang hindi kita pinili. Ganyan-ganyan. Tapos lahat-lahat na kung ano-ano nung pinagbababato dito kay Joshua Garcia. Dahil lang nag-repost siya ng highlight reels. For all we know, baka mamaya nga, naaliw lang siya dun sa, kasi si Amor Powers, hindi ko lang kung nakikita mo yung mga reels niya, no? Ano kasi engaging yung reels ni ni Amor Powers, eh. Yung para ka talagang nanonood ng, maganda yung mga cuts niya. Yung mahuhook kang panoorin yung entire reels niya. Usually mga 5 minutes to 10 minutes long yung mga reels nito ni Amor. Ayun. So, nagwawala na sila. Doon ngayon, galit na sila. Gusto nila i-cancel si Joshua Garcia, ganun-ganon. So, dami na lang sinasabi na, si Joshua Garcia, binayaran niya ni Edwin Garjola para ikampanya yung CWS party list. Wow! Pero I'm sure ako kung Lenny supporter yan, wala kayong pake. Ayun. So, yun ang crazy dose of social media for the day. Ayan. Umikot ang tumbong nila dahil di walang statement ha. Nag-repost lang. Ganon. Kasi ang dami na nilang conclusion. Fina-follow lang si Inday, ang dami na nilang conclusion. Ganyan. Pagkatapos parang in-unfollow na yata ni Joshua Garcia si Inday. In-unfollow na yata niya sa TikTok or sa kung ano mang social media platform. In-unfollow na. Kasi nga nabash siya maghapon eh. Sabay-sabay talaga yung mga pink pages sa i-cancel si Joshua Garcia. Ganyan. Kung ako naman kay Joshua Garcia, alam mo, take a cue. Okay? Sa ngayon, kaninong pelikula lang ang kumikita? Kaninong pelikula lang ang kumikita? Naka-mute ka, be. Ayan. O kanino ba? Sabihin mo nga. Mga pelikula ni Daryl Yap. Talaga? Ang taray mo naman, Daryl Yap. Kumikita pa ng Oo, pelikula. madaming pera yan. Yung remowa ko direct. Nasaan na? Maraming pera ba Maraming bang pera si Daryl Yap? Daryl Yap, mamigay ka naman ng pera. Ang yaman-yaman mo pala, Daryl Yap. Mamigay ka naman sa mga mahihirap. Katulad namin. Katulad namin, yung mga mahihirap. Ayan.
Anyway, so Padala mo pelikula ni kami ng Daryl. maleta, Daria. Oo, Rimowa. Yung Rimowa ko direct. 2 years mo na sinasabi yan. Yung Rimowa mo, Rimowa ko. Ayan. Ayun. Ano kasi ni Direk yung Rimowa eh. Parang client yata niya. Ayan. Siya yung gumagawa ng Emerald. Pagkatapos ngayon, well, may iba pa naman rin mga kumikita na na mga movies. Pero ibig ko sabihin, si Direk Daryl, sinusuportahan talaga yung movies niya ng DDS community. Ganon. Kung ako, sa mga artista, at gusto niyong kumita ang mga pelikula ninyo, there is no need, there is no point in offending the DDS community. Ganun, gusto nyong suportahan kayo ng mga Pink. Yung mga Pink na yan, yung numero unong magbabastardize ng mga Filipino movies dahil not good enough for their taste. Dahil nga mahilig sa mga Hollywood film yung mga yan. Maarte. 'Di ba? Oo, hindi yan gagastos para sa mga Filipino movies. Hindi manonood ng sine para panoorin yung mga love story ninyo na ipapalabas sa pelikula. 'Di ba? Ilalabas sa sinehan, ganun. So, there's really, kung ako kay Joshua Garcia, do not worry, dear. Just me. 'Di ba? Makita mo, if you're just going to push for it, makikita mo ang suporta ng mga Duterte supporters na hindi magigiba. Ayun. So, Diyos ko, ang mahirap lang kasi sa showbiz, yung iba kasing mga nagko-call ng shots dyan are rabidly pink. Yung mga tipong tatanggalan ka ng project, di ka nabibigyan ng pelikula, ng kontrata, just because hindi kayo parehas ng political belief. Yun kasi yung mahirap sa Philippine show business. Ayun lang. Hindi mo ba alam na blockbuster yung last na movie ni Direk? Ewan ko, hindi ko naman kilala yung mga movies ni Direk eh. Charot. Blockbuster yung movie niya na last yung Love Ngo. Parang palabas pa yata hanggang ngayon. June pa yun palabas tapos hanggang ngayon yata may mga sinehan pa rin na pinapalabas yung movie niya. Ayun. Okay. Ayun lang. Anyway, teka, magbabanggit lang ako ng top 10 na nandito para naman hindi kayo ma-OP at hindi kayo, alam ko nagmamadali kayo para ma-roll call kayo. Si Mikats, hello. Si Mikats ang ating top 1, Chris Pulo top 2, Meme 23 TV top 3, ayan, Byronical top 4, Maria Evelyn Taylor top 5, Louis Zedja top 6. O, 'di ba? Top 7, Ina Bores, Darkness top 8. Top 9, si Kaleng, present. Hello, Miss Joey. From UAE to Philippines, good evening all. Pasok sa banga ako, yes. At ang ating top 10 ay si Len Lanas Vandervelt. Ayan, mukhang taga-Germany si ma'am. Ayan. Ayun. In fairness, thank you. May kakapapadala pa lang sa akin ngayon ng pangkape. Thank you so much po. Sana all. Thank you sa nagpadala ng pangkape sa aking Gcash. Thank you. I love you all. Ayan. Ano ng topic? Besides yan kay Joshua Garcia na hindi naman, kilala niyo ba yan? Sikat siya sa mga kasi nga gwapo-gwapo yan oo. Okay. Gwapo-gwapo yan, tas cute siya mag-TikTok, ganon. Nagti-TikTok. Oo, okay. Tapos cute siya mag-TikTok. Ang masasabi ko lang dyan, sa mga thank, girl, ano na kayo? You are an asshole. Simple as that. Seriously, you're just an asshole. You don't have a political beliefs. You're just an asshole. Okay? Yung hindi naman lahat ng kakamping. So, may mga kakamping sa akong friends. Yung mga nasa actually mga social media lang talaga ang asshole. Aminin ninyo. Dahil
I'm pretty sure outside their social media life, no, they don't really have much friends. So, girl, if you have friends, I'm pretty sure, no, you have diverse friends. Because if you don't have diverse friends, you're a loser. Oo. Girl, aminin nyo, Correct. if you don't have a diverse set of friends, that's a definition of a loser. Mm. Okay? Ngayon, napoproject nila ngayon to sa mga tao. Hindi, kailangan pare-pare tayo ng paniniwala. Girl, either you're just an asshole or you need mental health awareness. Not just month, but days. Ganyan. True. Seriously, either it's okay, no, kung meron talaga kayong mental health issue dahil you can get over it. Pero if you're an asshole, my God, like, alam mo, nabu-boom, boom, boom, boom ang mga asshole, ha? Sinasabi ko sa'yo. Oo, sa panahon ngayon, ano? I am not referring to anyone, pero that's the truth. If you're an asshole, baka mag-boom, boom, 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 boom Correct. Oo. Bawas-bawasan ang pagiging pagka-asshole. asshole. Like, okay, pero hindi like, una, nag-repost, and then, alam niyo kung ano kayo, ewan ko itong mga nagagalit ngayon, no? I don't know if these are I don't know, is this ka-generation ba natin to, Joey? Millennial ba to, or Gen Z? Hindi. Mas bata to. Gen ito yung Z. Gen Z na to eh. Gen Z yung na. mga nambabambu. Alam nyo kayong mga Gen Z, yung ugaling yan yung ayaw na ugali ayaw yung ugali ng mga tao nung 90s. Na parang, bakit ka EPA? Bakit mo pinapakialaman yung ganun kami nung 90s? Siguro kaya yung mga millennial cool lang, no? Na huwag siyang pakialaman, gusto niyang paniwalaan. Ang ano kasi nun is, walang basagan ng trip. So hindi na siya na-carry over sa Gen Z. Sa Gen Z, basagin natin lahat ng trip lang natin ng tama, ganyan. Ganyan ba ang Gen Z ngayon? Payag ba kayo, Gen Z, na ganyan ang inyong mentality ngayon? Kasi kami ang mentality namin ng millennials is walang basagan ng trip. Like, oo, diversity, di ba? Diversity. Kami talaga ang naniniwala sa diversity. No? Correct, oo. Iba ang ano no, ng diversity. We want diversity. Di ba ganyan ng 90s? Kasi sa isang barkadahan nyo, di ba? May pasaway, may pa-virgin, merong tumboy-tumboy, merong girly, merong kikay. Alam mo, Gen Z, kung bakit gusto namin ng diversity? Kasi we grew up at the time, naggrabe yung nakakahon yung mga isipan ng mga tao. That's how we grew up in the 90s. Kaya ang cool noon, nung panahon namin, okay, walang kahon. Walang kahon. Aminin ninyo, umayos kayo, mga bakla kayo ng taon. Hindi ba? Like, sino yung pinaka gusto mong, sino yung gusto mong makausap sa school? Yung walang kahon, yung makakausap mo ng kahit anong bagay. Hindi ba? Na, gusto mong makipag-usap tungkol sa backmasking? Go! Lahat ng katarantaduhan, lahat ng parang cool lang lahat ng topic. Hindi ba? Kaya, can you imagine kami yung generation na pinakamalapit sa 1986 EDSA. Wala ka din pakialam kahit gusto mo si Marcos nung panahon ng 90s. Oo. Ngayon lang, kaya nga naloloka, bakit sobrang ajit ngayon nilalaban sa mga Mark ng 22? Kasi nung 90s, wala kang pakialam. O sino gusto mo? Gusto mo si Marcos? Okay, fine, ganyan. Oo. Kaya pinaka-famous sa tagline noon is anything under the sun. Anything under the sun. Exactly. Oo. Kanya-kanyang trip. Hindi ba? Kaya nga, kita mo yung mga sumikat sa aming kanta, anong pake mo sa long hair ko? It can only come from our generation. You know, and it was sung by a straight guy. Okay? Yung anong pake mo sa long hair ko. Okay? And
It's actually the younger millennials plus Gen Z are intolerant. So, Oo, kasi nasa older millennial kami na part eh. So, ano Nasa yan, older. late millennials, late 90s. Late Oo. 90s, okay. Ano na to, late 90s. So, Gen Z na rin sila. Late 90s. So, hindi nila naabutan yung transition from analog to digital. Yung mga younger millennials. So, late 90s yan. Pero girl, yun nga namin, diversity. Wala kayong pakialam kung anong pinaniniwalaan mo, kahit maniwala ka pa kay Satanas. Alam mo yun, parang, kahit maniwala kang palaka ang Diyos ang magsasalba sa'yo, di ba? Wala kaming pakialam. Kulang tayo. Kasi nga kami noon, ang kinalakihan namin noon is nakakahon lahat ng isipan. That's what we were rebelling when we were at your age. Kasi yung parents natin, yun yung yun yung mga boomer eh. Yung kumbaga parang for them, study hard, find a good job, start a family, and build a good life. And you're going to achieve happiness. Ganun lang yung ganun yung utak kasi nung mga, kasi nga mga, yung nagpalaki sa atin is the generation na pinalaki ng mga post-war parents. Yeah, 'di ba? Sa survival rin talaga yung isip nila. Survival yung isip nila. So yun yung eksena nung panahon kasi namin, we're very like, ang talaga nun is we want diversity tayo, ganyan. Ano pa ba? We want cool lang. Parang the 90s is the era of cool. That's been known as the era of cool. Kanya-kanyang kanya-kanyang trip, 'di ba? Tapos walang basagan ng trip. Kung anong gusto mo. Kasi nung 90s kasi, yun yung panahon na parang everyone wants to self-express. Naalala nyo, nung 90s, it was an era na everyone, kaya nga ang kanta namin yun is, express yourself, yeah. Di ba mga ganyan? Like, yung, talaga siya, girl. It's like, walang pakialam. Talagang, kung anong trip mo, yan ang trip mo. Anong pinaniwalaan mo, go. And we are so hungry about different points of view. You know why? Because we grew up na nakakahon yung utak namin nung mga bata kami. Kaya nung pagdating namin sa school and outside world, ay tangina, ito pala ang mundo, marami palang and we were hungry for difference. We were not afraid of difference. We do not we are not just ashamed, basta cool ka lang. Hindi ka asshole. Simple as that. Cool ka lang. Like, alam yun, lahat, like, kaya nga nung 90s, ang mga barkada nun very diverse. Walang, kami. Wala, hindi kami makakarinig nun, ay kung binoto mo si Imelda, kasi tumakbong presidente si Imelda, naku, pag binoto ng parents mo si Imelda, hindi ka na naming friend. Wala kaming ganun mga bakakay ng taon. We don't have that. Nire-share ni Joshua Garcia yung content ni Amor. So, ayaw na lang sa'yo. That's unheard of in our generation. Pag nagkaganon ka, sinishare ni gaganyan lang kami. Okay. And then, kaya, I don't know, you're the generation loser. As simple as that. Like, why don't you want diversity? Why don't you have a friend with diverse thoughts? Why don't you want that? Like, correct. It's just very unthinkable for a 90s kid like me that you would be against with people with diverse point of views. I don't know, sa mga laking 90s dito, do you have the same point of view katulad ko? Kasi, yun ako that's how I lived the 90s. Na parang, I live at that era na it was unthinkable for me to be to be afraid of diverse point of view, because the 90s for me was the age of liberation from being caged.
in Mm. one particular point of view. That was the Mm. 90s for me. So what was the 90s for you, Joey, according to your experience? 90s is ano, labasan ng ano, kawirduhan. 90s is the era of labasan ng mga kawirduhan, ayan. Walang pakialamanan. Walang gano'n yung 90s, eh, 'no? Walang pakialamanan, walang basagan ng trip, gano'n. Yung kunwari kung anong ginagawa, pakialam mo, 'di ba? 'Di ba gano'n tayo no'n, Yeah, eh, 'no? 'Di ba parang yeah, eksena mo pakialam mo, 'di ba? Walang pakialamanan, walang basagan ng trip. So, yeah. It, I think yung oo. walang basagan na. The only guideline is don't be an asshole. Mm, mm. And ito rin yung time na I think na very, very yeah, the level of tolerance of a lot of people is very high. Kasi nga, well, I guess ano, because you are so giving in allowing space for others para mag-thrive sila, para mailabas nila yung kawirduhan nila or whatsoever, ganyan. Less judgmental yung mga tao. Ganon. May kaklase kang goth, may kaklase kang, alam mo yung mga ganun, pero parang, okay, sige, fine. Ganyan, may kaklase kang grunge, may kaklase kang, alternative, ganyan. Carry lang. And then, yung circle mo, mas colorful. Yung life mas colorful. Kasi, you meet a lot of people who can freely express themselves. Ganon. So, yeah, masaya ang 90s. Ayan. Ang ano talaga nung 90s is self-expression. Mm. That was the motto of the 90s, self-expression. Because Mm. kasi yun yung ano eh, parang liberation eh. Alam mo yun, liberation, emerald. Kaya nga nung 90s, ay liberated yan. Di ba? Mm. Di ba ganyan yung mga ano natin, ako liberated yan, ganyan. And that was a mark, ibig sabihin liberated, ano ka, you're just very open. Alam mo yun? Mm. So, kaya ngayon, bakit biglang naging identity nyo yung pagsuporta sa politiko? Mm. Why it's become the pinnacle of your life choices? Correct. Bakit kailangan lahat ng hindi nakaayon yung mga life choices natin at kung sino mga pakikinggan natin dahil sa politika natin. Ngayon, anchored na lahat sa politics eh, di ba? Pati yung, Bakit kailangan ka nanonood ng bakit pelikula ni kailangan Joshua Garcia, pero big deal na big deal. parang iniisip ko talaga, bakit kailangan ng life choices natin ay magkakapareho? Bakit kailangan yung choices mo, sino politikong susuportahan mo, is that will define your entire life. Like, anong philosophy to? Sinong philosopher yun? Yung mga bakla kayo. Like, sino yan? Sinong addict yung naging philosopher ninyo na naging ganyan ang pag-uutak ninyo ngayong generation na to? Because kami, wala kaming pakialam. You know, kung sino man sinusuportahan mo ng politiko nung panahon namin, wala kaming pakialam. We just like, wala lang, bahala ka sa buhay mo. Like, wag lang, ano lang tayo, kulang. Like, huwag tayong masyadong seryoso. Oo. Marami kang friends na ano, 'di ba? From different from the kabilang bakod, yung mga kakamping, mga ano, ganyan. Oh, yes. Yes. Pero yung iba sa kanila, parang, sabi ko, guys, 90s kids tayo, bakit biglang yung iba sa inyo ay biglang nagiging super, super agit? Like, pero may mga kaibigan ako na kaya nga mga gusto kong kakamping mga mamit, yung mga lumaki ng 90s in the same time, katulad natin. Kasi karamihan talaga sa kanila, cool lang. Like, meron ako dati.
Meron ako dati na I think that was like way 2018. So, parang pataas siya ng official sa isang Mm. company. Mm. Pataas siyang official, pero friend kasi siya ng isa kong friend. Mm. Tapos nagkita-kita kami, tapos sabi nung friend ko, "Uy, Mm. ano siya, kakampi." Sabi ko, "Ano naman ngayon?" Tapos nung nagkita-kita na kami, naku, parang alam mo yung parang wala lang, like mag-iinuman lang kami, nagsasayawan, and alam mo yun, Mm. like normal people. Tapos Mm. inaano ko pa ano pa nga, eh, na, um, nagbibiruan pa nga kami. Yeah, nagbibiruan pa kami nun kasi yeah, that was 2019 election. Sabi Mm. ko kasi hindi, 2022 pala. 2022 ba, 2019? Ay, 2022 biniro ko siya. Hmm. Sabi ko buti pa diyan sa stage yung maraming gwapo. Sabi ko buti pa diyan sa ano niyo, buti pa diyan sa Meeting the Avengers ninyong mga kakamping, maraming gwapo at least. Mm. Mm. Tapos sabi niya, "May gwapo rin naman sa inyo." Sabi ko, "Sino?" Sabi ko, "Bilang lang, eh, kayo nandiyan na lahat ng gwapo Mm. sa inyo." Sabi ko ganyan, Oo, "Nandiyan kasi ang mga gwapo na." artista, eh, 'di ba? Mm. Oo, lahat na ng gwapo nandiyan sa ano niyo, eh, sa'min ilan? Oh, ano si Andrew E, okey, Kerry, and then gano'n ang biruan. That was a very 90s ano 'no, that was a very 90s, code, Mindset, oo. mindset, Very 90s mindset, yung mm. yung gano'ng biruan, alam mo yun, yung gano'ng Mm. biruan. Pero yung, "Ay, oh my God, si Joshua pinadala yung saving ko sa akin." Ika-cancel! Loser, Oo. loser. The mindset of a loser, like Oo. objectively. Mm. True, true.